Okay, so welcome back sa Ngarod TV. Nakita nyo naman siguro sa title, di ba? Clutch Spring 101. So, ibig sabihin, ang pag-uusapan natin ngayon ay clutch spring. Okay, so pag-usapan natin to. Alam kong marami na tayong videos na nag-i-explain kung ano ang epekto ng clutch spring at kung ano yung relativity niya sa center spring and so on and so forth. Kaya lang, napansin ko kasi marami pa rin mga nagtatanong sa comment section na ano ba ang mangyayari pag nagpalit ako ng clutch spring? Stuck yung makina ko. Okay lang ba na magpalit ako ng clutch spring? Mga ganyang klaseng tanong. Iniisip ko, pwedeng hindi pa nila napapanood yung mga videos ko dati or pwede ring napanood na nila. Kaya lang, siguro, kailangan kong gumawa ng ibang way ng pag-explain ng function ng clutch spring. So, kung feeling nyo, alam nyo na to, okay lang naman, lagpasan nyo na tong video na to. Pero sa mga interesado, stay tuned lang kayo. Ang clutch spring ay ang tumutukoy kung kailan mag-i-engage yung clutch pad dun sa clutch bell. Sa ating mga gumagamit ng CVT, nasusukat natin ang stiffness ng clutch spring sa pamamagitan ng RPM rate o revolutions per minute. So, kunwari, stuck tong clutch spring na to. Tapos, syempre, ang stuck normally nakaset yan sa 800 RPM. Ibig sabihin nun, kapag umiikot na yung clutch mo, kapag umiikot na siya ng 800 RPM, dun pa lang siya magkakaroon ng full engagement doon sa clutch bell. So, kunwari stuck na clutch spring to. Normally, ang stuck na clutch spring nakaset sa 800 RPM. So, ibig sabihin yan, kapag umikot na ng 800 revolutions per minute yung pulley mo sa likod, doon na magkakaroon ng full engagement yung clutch pad mo doon sa clutch bell. Ngayon, kapag sinabing 800 RPM, tumutukoy siya sa revolution per minute ng pulley mo sa likod, ha? Hindi ng engine speed mo o yung RPM rate ng makina mo. Kasi magkaiba ng ikot yan, depende sa gear ratio mo. Kapag nasa mababang gear ratio ka, mas mabilis umikot yung pulley mo sa harap kaysa sa pulley mo sa likod. Kapag naman nasa mataas na gear ratio ka na, mas mabilis na ang ikot ng pulley mo sa likod kaysa sa harap. So, ang clutch spring ay merong tinatawag na friction zone at meron ding tinatawag na neutral zone. Ano ang pagkakaiba nun? Ito, kapag sinabi mong 800 RPM, ibig sabihin ang friction zone niya ay 800 RPM. Ito kasi yung clutch natin eh. And ito, kumakapit to papunta sa clutch bell para sumama sa pag-ikot ng makina yung gulong mo. Okay? Ngayon, ito, umiikot to kasabay ng pulley mo sa likod. At ito, bumubuka to sa pamamagitan ng gasgas na yan, centrifugal force. Okay? So, alam naman natin na mas mabilis yung ikot nito, mas malakas din yung centrifugal force para ibuka siya. So, kung 800 RPM ang setting ng clutch spring mo at wala pa to sa 800 RPM, pwedeng bumuka siya pero hindi pa siya umaabot sa clutch bell. Okay? Or pwedeng hindi rin siya talaga bumuka. Then, pag abot niya ng 800 RPM, dun pa lang siya magkakaroon dahil nga sa puwersa ng 800 RPM na ikot nitong pulley mo sa likod. Yun yung pupuwersa para bumukas to. Yun yung lalaban. Ito kasing clutch spring, nakalagay yan dyan. So, lalabanan niya yung lakas ng clutch spring at didikit siya dun sa clutch bell. Yun yung friction zone. Pag naabot niya yung 800 RPM, nasa friction zone na siya. Ibig sabihin, isasama niya na sa pag-ikot yung clutch bell. Ang neutral zone naman is kapag nagbitaw ka na ng sinilyador tapos bumabagal na yung speed mo. Kapag bumaba na yung ikot ng pulley mo sa likod, anything na mas mababa sa 800 RPM, so pag bumaba na siya ng 799 RPM, magsisimula nang bumitaw yung clutch pad mo dun sa clutch bell. Magdi-disengage na siya. Dun ka mag-neutral. So kapag mas mataas ang RPM rate ng clutch spring, halimbawa nagpalit ka ng 1,000, ibig sabihin nun, medyo mas delayed yung take-off ng motor mo kasi kailangan mong hintayin na maka 1,000 RPM siya bago magkaroon ng full engagement yung clutch pad mo dun sa clutch bell. Kapag 1,000 RPM ang spring mo,
at binitawan mo yung sinilyador at bumagal yung motor mo, kapag bumaba naman na sa 999 RPM yung ikot ng pulley mo sa likod, bibitaw na yung clutch dun sa clutch bell. So in short, kapag mas mataas ang RPM rate ng clutch spring mo, medyo may delayed yung take off mo. Hindi laging masama yun, may advantage din yun. Pero iisa-isahin natin. Medyo mas delayed ang take off mo at mas maaga ka ring mag-neutral kapag nag-minor ka. Pag-usapan natin ng konti yung mga misconception. Okay? Una, may mga beginners sa CVT na iniisip nila na may epekto ang clutch spring sa top speed. X, walang epekto ang clutch spring sa top speed. Kahit gaano katigas ang spring na gamitin mo, hindi maaapektuhan ng top speed mo. Kasi ang top speed, mainly ay dinidikta ng gear ratio at ng power ng makina. Hindi ng power ng spring na to. May isa pang misconception na mas matigas na spring daw ay mas madiin. Mas ididiin niya raw yung clutch pad mo sa clutch bell. X ulit. Kasi ang spring na to, ang spring force nito ay pahila, hindi patulak. Andali, i-demo ko sa inyo. So, dito yan nakalagay sa gitna. Okay? Ang purpose niyan is, pinipigilan niya to para wag agad bumuka. Kasi kapag hindi mo yan nilagyan ng pampigil, pag andar pa lang ng makina mo, nakabuka na yan, nakadikit na kagad sa clutch bell mo yan, at mag-a-attempt na kagad na to make off yung motor mo, vibrate yan. Uusad-usad yan. Okay? Ngayon, kung mahina-hina yung makina mo, baka mamatayan ka pa ng makina. So, dapat naka-neutral talaga yung makina mo habang naka-idle yung motor mo. Okay? So, ito, nandyan, pahila yan eh. Hindi naman siya something na itutulak niya to. Ang trabaho nito is hilain to. Hilain niya. So, hindi totoo na kapag mas matigas ang spring mo, ay mas madiin ang tulak niya dun sa clutch bell. Kasi nga, hinihila niya yung clutch pad mo actually palayo sa bell eh. Hindi niya idinidiin. Okay? Ang isa pang misconception is, mayroong mga nag-iisip na kapag mas malambot ang clutch spring kesa sa stock, the better daw. Kaya ang ginagawa nila, sinusungkit-sungkit nila to ng screwdriver para medyo mas bumuka. Para mas malambot siya at konti lang yung pigil niya dun sa clutch lining. Ang problema kapag ginawa mo yon is, may dalawang pwedeng maging problema. Una, kapag hindi pantay-pantay ang pagkakabinat mo o pagkakabuka mo nito, ang mangyayari is, hindi rin pantay-pantay nakakapit yung clutch mo sa clutch bell. Pwedeng mag-cause siya ng kakaibang ingay, kasi pwedeng yung isa lang muna ang kumapit, din yung dalawa hindi pa gaanong nag-i-engage. So, kumakaskas lang sila. And magkukos sila ng ingay. Pangalawa, pwedeng mag-cause yun ng dragging. Okay? So, kung sakali man na pantay-pantay ang pagkakabinat mo sa kanila, pero nasobrahan mo siya sa binat, lumambot na siya ng husto, at wala na siyang sapat na pigil sa clutch pad mo, ang mangyayari ay, hindi pa sapat yung buwelo ng makina mo, hindi pa sapat yung power ng makina mo para iusad ka, kumakapit na. Wala ka pa sa 800, kasi 800 kunwari yung clutch, yung stock. Binuka mo siya. So technically, hindi na siya 800 kasi konti na lang yung spring force niya, yung resistance niya. So mangyayari, pwedeng 600 pa lang or 700 RPM ka pa lang, nag-a-attempt na siyang mag-engage dun sa clutch bell mo. Which is, magkukos siya ng dragging. Kapag ka masyadong maaga na nag-i-engage yung clutch mo sa clutch bell at hindi ka pa kayang iusad o hindi pa sapat yung buwelo ng makina mo, magkukos yun ng dragging. So, kung naghahanap kayo ng mas malambot na spring kaysa sa stock, mag-stay na lang kayo sa stock. Yan na lang yung may papayo ko sa inyo. Ngayon, sa mga hindi na bago sa channel ko, alam nyo naman na meron ako mga video na nagsasabi na ang clutch spring ay hindi dapat mas mataas ang RPM rate kaysa sa center spring. Well, totoo yun. Pero may exception. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung exception. Pero sasabihin ko muna sa inyo yung dahilan kung bakit ko sinabi yun. Kapag kasi 800 RPM ang clutch spring mo, 800 mag-i-engage yung clutch pad mo sa clutch bell, di ba? Ulit-ulit na yan eh. So, pero kapag ka naman 800 RPM din yung center spring mo, ibig sabihin, pag na-reach niya yung 800 RPM, doon siya magsisimulang mapiga. Doon siya magsisimulang iakyat ka sa mas mataas na gear ratio. Kunwari, pareho silang 800. So, pag na-reach nila yung 800 RPM, the moment na umikot yung gulong mo dahil kumapit na yung clutch pad sa clutch bell,
yun na rin yung moment na magsisimula na. Technically, nagsimula ka sa primera. Again, walang primera, segunda, tercera sa CBT for the sake of this discussion lang. Technically, pagkagat niya sa primera, ora mismo, mag-a-attempt na siya na mag-segunda. So, naka-proper timing siya. Okay lang kasi na mas mababa ang RPM rate ng clutch spring kaysa sa center spring. Kunwari, 800 RPM to at center spring mo is 1000 RPM. So, at 800 RPM na ikot, mag-aano na siya, mag-i-engage na. So, iikot na yung gulong mo. Then, naka-primera ka hanggang ma-reach mo yung 1000 RPM. Kasi, kailangan maghintay ng clutch spring mo ng puwersa na 1000 RPM bago siya magsimulang iakyat ka sa highest gear ratio. That way, napoprolong mo naman yung primera mo. Pwede yon sa mga akyatan, ganyan. Nasa sa inyo naman yan, kanya-kanya yan. Kung gusto mo medyo magbabad yung motor mo sa pinaka-imaginary primera ng motor mo, then pag reach niya ng 1000, dun pa lang siya, 1000 RPM, dun pa lang siya magsisimulang mag-attempt na umakyat ng mas mataas na gear ratio, okay lang. Nasa sa inyo yan, kanya-kanyang preference. Ngayon, dun na tayo sa dahilan kung bakit ko sinabi na hindi advisable na mas mataas ang RPM rate ng clutch spring kesa sa center spring. Kasi kunwari sabihin natin 1000 RPM to. Okay, 1000 RPM. Tapos yung center spring mo ay 800 lang. Naka-stuck ka. Ang mangyayari is, pag ikot ng pulley mo sa likod, pag na-reach niya na yung 800 revolutions per minute, hindi pa take off yung motor mo, yung clutch spring mo nagsisimula ng pumiga. Technically, wala ka na, umaalis ka na sa primera. Then pag reach mo ng 1000 RPM, wala ka na sa primera dahil medyo bumuka na yung pulley mo sa likod. Doon pa lang ikakapit ka ng clutch spring sa gulong mo. Ngayon ganito yan. Ang main purpose naman talaga kaya nagtataas ng clutch spring is para makuha mo yung gusto mong buwelo ng motor. Yung bilis ng ikot ng pulley mo sa likod bago kanya iusad. Minsan, magbibigay sa iyo ng malakas na sensasyon kapag tume-take off ka. O yung damba, yung parang may sensation na parang medyo lumulundag yung motor mo kapag take off na. Okay? So, siyempre, mas mataas to. Kunwari, 1,000 to or 1,500. Imagine mo, 800 pa lang dapat tumi-take off na siya pero hindi pa rin siya tumi-take off. Pagdating niya ng 1,000, buwelong-buwelo na yon. Then idadamba ka niya. Yun ay kung pag reach mo ng 1,000 RPM ay nasa primera ka pa rin. Pero dahil nga mas mataas to, kunwari 1,000 to, 800 lang yung center spring, mangyayari is medyo bumuka na nga yung center spring, useless yung buwelo nito. Kahit binelo ka niya ng 1,000 RPM bago kanya idamba, the moment na i-attempt niya na naidamba ka, wala na siya sa pinaka-primera ng motor mo eh. So, hindi siya efficient. Hindi mo mararamdaman yung damba na hinahanap mo. Pero kung halimbawa naka 1,000 RPM ka ng center spring at 1,000 mo to, yun, magagarantiya ka sa'yo na may mas damba kang mararamdaman kesa dun sa 800 na clutch spring at 800 na center spring. Huwag muna natin pag-usapan yung arangkada, yung damba muna ng motor. Okay? Kahit sinong mekaniko naman siguro at kahit sinong YouTuber na nag-i-explain tungkol sa CVT, mag-a-agree sila sa akin kapag sinabi ko na ang the best na state ng gear ratio mo kapag take off yung motor mo is yung sagad na primera. Kaya nga tayo naglalagay ng magic washer para mas bumaba pa yung gear ratio natin. Mas masagad natin yung pinaka-primera. Diba? Ngayon doon na tayo sa exception. Sinabi ko kanina may exception eh. Pwede kang gumamit ng mas mataas na RPM rate ng clutch spring kaysa sa center spring. Depende sa sitwasyon. Bibigyan ko kayo ng dahilan. Halimbawa, bagong palit ka ng clutch pads. Tapos yung clutch pads mo, sobrang kapal. Sabihin na natin ito yung replacement mo na clutch housing. Mas makapal tong part na to kaysa sa stock. Sabihin na natin makapal talaga siya. And dahil makapal siya, konting-konti na lang yung distansya niya sa clutch bell. Konting-konti na lang. So, konti na lang yung kailangan niyang i-travel, nakadikit na siya. Okay? So, sabihin natin stuck yung center spring mo at stuck yung clutch spring mo. So, di ba nakaset ng 800 RPM yung stuck na clutch spring? Halimbawa, sobrang dikit niya. Sobrang lapit niya sa clutch bell. Wala ka pa sa 800 RPM, dumidikit na siya. Kasi wala siyang... Kasi pag umikot to guys, hindi naman porke sinabi mong 800 RPM,
nakadikit lang siya hanggang maabot mo yung 800 RPM tapos saka siya didikit pag 800. Hindi ganon. Unti-unti na yan kumakapit. Okay? Unti-unti na yan lumalayo mula sa gitna. Ngayon, pag sinabi mong 800 RPM, yung clutch spring is unti-unti siya kumakapit and then dapat, pag abot niya ng 800 RPM, which is sapat na buwelo na para i-take off ka, dun pa lang siya lapat na lapat. Okay? So, pag sobrang kapal nito at malapit na siya sa clutch bell, wala pa sa 800 RPM yung ikot niya, pwedeng dumikit na siya. At pag nangyari yun, magkukos yun ng dragging sa motor nyo. Nangyayari normally yun pag kagaya ko nung bumili ako ng bagong clutch. Ganun yun nangyari. Minsan nangyayari din yun kapag bagong-bago yung motor. Hindi naman sa lahat ng cases, pero may mga instances na kapag bagong-bago yung motor nila is nagkakaroon ng dragging. Yun ay dahil kinukos yun ng makapal pa. Kumbaga sa, ewan ko kung break-in yung term dun eh. Yung hindi pa siya nabe-break-in, alam mo yun, yung kailangan mo siyang pudpudin ng konti eh, para maging eksakto yung distansya niya dun sa clutch bell eh. So kapag sobrang lapit ng clutch pad mo dahil makapal siya, so pag sobrang lapit niya dun sa clutch bell, pwede mo yun gawan ng paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mas matigas ng konti na center spring. Na clutch spring. So kunwari, kung may 900 kang mahanap, sige mag 900 ka. Kapag nawala na yung dragging mo, okay na yon. Pero pag hindi pa rin, ibig sabihin hindi pa rin sapat yung buwelo niya, masyado pa rin siyang maaga kung dumikit, pwede mo siyang i-1000. Kahit na naka 1,000, kahit na naka 800 lang o stuck lang yung center spring mo. Yun yung exception. Ang mangyayari kasi nun is, kahit 1,000 RPM yung clutch spring mo, dahil nga malapit yung clutch lining dun sa clutch bell, didikit lang siya kapag naka 800 na siya. Yung mga ganong instances. Ngayon, kailan mo malalaman kung dapat mo nang ibalik yung clutch spring mo sa stock kapag ginawa mo yon? Well, una, kapag nararamdaman mo na nadidelay na yung take off mo. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng proper na distansya mula sa clutch bell at saka clutch pad. At masyado na siyang pinipigilan ng 1,000 RPM or 900, anything na mas mataas sa stock. Pangalawa, kapag hindi mo na nararamdaman yung kapangyarihan yung malakas na damba, pag nabawasan na yung damba niya, ibig sabihin nun is dahil nga nakastock ka lang ng center spring, nangyayari is dahil lumayo na yung distansya, napudpud mo na, wala ka na sa primera eh. Kumbaga yung stock mo na center spring at 800 RPM pa lang is i-shift ka niya na sa mas mataas na gear ratio. Tapos, ito, naghihintay pa ng 1,000 bago kanya ikapit sa gulong. So, wala na yung kapangyarihan ng tunay na primera. Pag ganon, ibalik mo na yung stock mo na center spring. Okay? So, yun lang muna yung para sa Clutch Spring 101 natin. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa Clutch Spring, strictly for Clutch Spring lang yung mga tanong dito sa comment section ng video na to para hindi tayo nagkakalituhan. Kasi yun ang magiging basis ko kung kailangan ko bang gumawa ng Clutch Spring 101 Part 2. Yun lang muna sa ngayon. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.